Bakit ka ba sunod ng sunod sa akin ha? Ano bang gusto mo ha? Di ba nagbabantay ka sa loob ng beach resort na yan? Anong klaseng binata ka? Bumalik ka nga doon. Makikita tayo ng misis ko. Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Brusco. 40 anyos, isang retirong sundalo na ngayon po ay negosyante. Gabi-gabi po ako noong napapadpad sa beach na yon. Opo, isang beach dito sa Bicol. Dahil palagi po akong inaaway ng misis ko. Ngunit sa palagian kong pagpunta sa beach na yon, nadiskubre ko po ang lihim na kalakalan ng mga binata na nagbabantay sa loob ng beach resort na ito. Nung una, di ko napapansin ang mga ginagawa nilang palihim sa banyo. Ngunit sa pagtagal at paulit-ulit ko pong pag-inom doon sa resort na yon, isang binatang nagngangalang Jacob ang nagdala po sa akin sa lihim na trabaho nila. Isang mundong hindi po para sa akin. Sapagkat ako po ay isang straight at may asawang lalaki. 5 na po ang anak ko, Sir Will. Ngunit itong si Jacob na binatang lifeguard dito sa beach resort na ito, pilit po akong pinapapasok sa mundo nila. At ang sabi ni Jacob, first time niya rin daw po yung gagawin. Sabi ko naman, bakit mo susubukang gawin ang isang bagay na unang beses mo palang gagawin? Baka mapano ka, baka madisgrasya ka. At ang sagot niya po, Sir Will, may tiwala naman daw po siya sa akin. At ang sabi ko naman, anong gagawin ba natin? May tiwala naman ako sa iyo eh. Anong ang gagawin natin? Tanong ko po kay Jacob. Matapos yon, itinuro po niya sa akin yung 2 bakla na galing banyo. Opo, Sir Will, doon sa isang banyo doon sa resort na yon, may 2 bakla po na lumabas at may nakasunod sa kanilang na isang binata. Katulad rin po ni Jacob ang binata na yon, mga kaedaran niya. Medyo pogi rin po yung binata. At napansin ko na yung binata na yon ay parang hingal at pagod na animoy nang hihina ang kanyang mga tuhod. At yung 2 bakla na kasama niya na lumabas ng banyo ay medyo nakangiti po sila. Nag-iiringan ang 2, sabay abot po ng pera doon sa binata na nakasunod sa kanila. Tumingin po ako kay Jacob, sabi ko. Tinanong ko siya, ikaw Jacob, ikaw na binata ka, gusto mo na sumama ako sa iyo sa loob ng banyo na yan? At anong gagawin natin doon? Alam mo bang sinasabi mo ha? At sumagot po siya, Sir Will. Kasi po, Sir, gipit na po kasi talaga ako eh. Ang pamilya ko hirap na. Si papa ko nakakulong po. Si kuya ko di makalakad. May sakit po siya na malala sa tuhod niya. Si mama ko po, Sir, walang pera, walang trabaho. Ako lang po kasing inaasahan nila dito sa trabaho ko na ito bilang lifeguard dito sa beach na ito eh. Kailangan ko po talaga ng malaking pera para maipagamot po si kuya ko. At kailangan ko na po kasi talaga, Sir, makabili ng isang sakong bigas. Pangkain namin sa araw-araw eh. Ang wika po ni Jacob noon. Sumagot ako. Bakit akong niyayaya mo na samahan ka sa banyo? Ha? Hindi mo ba makita na barako ako? Lalaki ako. Isa akong retirong sundalo para malaman mo. May asawa ako. Hinahanap na nga ako ng misis ko ngayon at uuwi na ako eh. Nag-aaway lang kami kanina kaya andito ako ngayon. Naglilibang. Pero pauwi na rin ako. Bakit ba ako ha? Tapos aabalain mo ako na pumunta tayo sa loob ng banyo na yan. Para ano? Gumawa ng mga kabaklaan na ginagawa ng mga bakla na yon. Alam mo bang sinasabi mo, Jacob? Tapos sabi mo pa first time mong gagawin ang trabaho mo na ito? At ako pa talagang yayayain mo? Sumagot po si Jacob, Sir Will, sa napakababang tono ng boses. Hiyang-hiya na po siya sa akin. Kasi po, Sir wala na akong pagpipilian eh. Gipit na po ako ng tadhana. Dapat makabili na ako ng gamot ni Kuya bukas. At dapat makabili na rin ako ng isang sakong bigas. Dahil sila mama ko, iba ko pang mga kapatid, hindi pa po kumakain eh. Hirap na po, Sir, ako sa buhay ko. Sa
pamilya ko ngayon. At ikaw lang pong nakita kong napakabait na customer dito sa resort na ito. Mayaman po kayo. Nakakotse kayo. At ang bait po ninyo talaga sa akin. Kanina po kasi binigyan niyo ako ng tip na 100 pesos nung ibinili ko kayo ng mamahalin na alak doon sa booth. At ang bait po ninyo talaga. Kayo lang pong gumawa nun sa akin eh. Tapos palagi po kayong nakangiti sa akin mula kanina. Langya naman, Jacob, oh. Dahil lang sa tip ko sa'yo na 100 pesos, napagkamalan mo akong isa ko sa mga silahis na yan. Hindi ako bakla. At dahil lang sa nakangiti ako sa'yo kanina, nginingitian kita. Akala mo, type kita? Grabe kang binata ka. Dahil sa mga iniisip mo na yan. Akala mo sa akin papatol ako sa binata na kagaya mo. Hindi ako bakla, boy. Inaantay na ako ng asawa ko sa bahay. Papatayin ako nun. O bakit ka sunod ng sunod sa akin? Alis na ako. Uuwi na ako. Hindi ako sasama sa'yo doon sa banyo. Dahil hindi ako silahis, boy, ha. Hindi ako pumapatol sa lalaki, Jacob. Kuha mo. O ano? Sumusunod ka pa rin? Bakit ka pa sunod ng sunod, ha? Ang gwapo mo naman na binata ka. Maraming silahis dyan na maghahabol sa'yo. Maganda naman ang katawan mo, tingnan mo. Magandang mukha mo. Pati puno at matangkad ka. Bakit mo sinasayang ang buhay mo dito sa resort na ito? Nagtitiis ka sa trabaho na ganito? Ha? Para lang magkapera ka? Sumagot ka. At lumapit po ako sa kanya noon, Sir Will. Mata sa mata, lalaki sa lalaki. Hinarap ko siya at kinausap ng maayos. Nasa may highway na ako nito at nakalabas na po ako ng resort. At si Jacob po ay nasa may highway na rin. Ang taas na po ng sikat ng buwan. Napakaliwanag ng gabi na yon. 10:00 na ng kalaliman ng gabi. Sinundan po pala niya ako. Tumindig ako ng matika sa harapan niya upang harangin siya, upang hindi na po siya sumunod, upang ipamukha ko sa kanya na ako ay isang retirong sundalo, ngunit natulala lang po siya sa mga mata ko noon. Diretso ang tingin niya sa akin. Napaka-inosenteng binata po ni Jacob na animoy. Wala po siyang kaalam-alam sa mundong ibabaw na ito. Na para bang ang tanging alam lang niya ay kumita ng pera sa malinis na paraan. Pero hindi po yun malinis. Dahil po, iba ang mundong kanyang ginagalawan. Mga lihim na trabaho sa resort po na yon. Pero ang sabi niya, wala pa daw po siyang nakukuhang customer. Ano? Bakit tulala ka sa akin, ha? Ilang bakla na bang dinala mo doon sa loob ng banyo na yon? At sumagot po siya, Sir Will. Wala pa nga po eh. Di ba sabi ko sa inyo, first time ko po eh. At sa inyo ko nga lang po ito ibibigay. Sa akin mo ibibigay? Naririnig mo pang sinasabi mong lalaki ka? Lalaki ako. Di mo ba nahahalata ang tikas ng tindig ko? Na ako'y isang dating sundalo? Tapos sa akin mo ibibigay? Ano akala mo sa akin, bakla? Aanin ko yan, mayroon din ako yan. At kahit first time mo, o unang beses mo pa yan, hindi ko yan matatanggap. Mabuti pa bumalik ka na doon sa loob ng resort. Buti kong babae ha, o dalaga ka. Baka kanina pa kita uwan ko sa'yo. Pero kahit babae ka pa, kahit pwede pa, hindi ako papatol kasi may asawa na ako eh. Kaya umuwi ka na lang, Jacob, sa bahay ninyo. O bumalik ka na sa resort na yan. Kung tapos ang trabaho mo, magpahinga ka na. Umalis ka na dito sa resort para di ka mapahamak. Ano? Hindi ka aalis? Walang hiya talaga, di ka aalis. Sasakay na ako sa kotse ko, maiiwan ka dito. Umuwi ka na sa inyo. Bantayan mo si kuya mo. At ibili mo ng pagkain si mama mo. Malaki naman yung tip na nabigay ko sa iyo ah. O ito, idagdag mo dyan 50. Dinagdagan ko ng tip ko sa iyo ah. Bilik ng ulam at kanin. Diba sabi mo gutom na si mama mo? Bumili ka na ng hapunan doon sa tindahan. At umuwi ka na. Ano? Di ka aalis?
Walang iya naman talagang binata na to oh. Bakit ba sunod ka ng sunod sa akin ha? Sagutin mo nga ako. Ano bang gusto mong mangyari ha? Uuwi ka? O masasagasaan ka ng kotse dyan? Papatakbuhin ko na to. Subalit hindi po talaga siya umaalis, Sir Will. Sumakay na po ako noon ng kotse at pinaharurot ko ang kotse. Inilagan ko na lang po siya upang hindi siya masagasaan. At iniwan ko po siyang nakatayo doon sa highway na tulala po siya sa kotse ko. Nakita ko po sa may side mirror. Nakita ko siya sa malayo na nagpupunas ng kanyang mata. Naanimoy parang umiiyak. Umiiyak ata yung binata na yun nung iniwan ko siya. Hanggang sa makalipas ang isang araw, bumalik po ako sa beach. Gabi po ulit nito. At pagdating ko po doon sa beach na yon, kasama ko na po ang misis ko. Nag-check-in kami sa isang hotel po doon. Marami po kasing bahay-bahay doon sa hotel na yon, mga tinatawag na hotel. Subalit paglabas ko po ng hotel, noong nandoon na ang misis ko sa loob ng hotel na yon, iniwan ko siya. May isang kamay po na humila sa akin. At nakaladkad po ako patungo sa likod ng hotel kung saan madilim po doon. Walang hiya. Pagtingin ko po sa mukha ng taong humila sa akin, si Jacob po pala. Medyo amoy alak po siya. Tinanong ko siya, umiinom ka? Di ba sabi mo sa akin hindi ka umiinom? Bakit amoy alak ka ha? 20 anyos naman po ako ha. Pwede na po. Nasa tamang edad na po ako. Bakit mo ako hinila? Papunta dito ha. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ako pwede? At sumagot po siya, Sir naman pakinggan nyo naman po ako. May sasabihin ako sa'yo, kaya kita dinala dito. Hanggang sa mga oras na ito Sir Brusco, wala pa pong nakakakuha sa akin na bakla. First time ko pa rin po kung pagbibigyan ninyo ako. Dito na po ako parang binuhusan ng mainit na tubig sa bato ko, Sir Will. Di ko alam ang magiging reaction ko. Nakaramdam ako ng matinding ewan. Para akong sinakluban ng mainit na apoy sa buong katawan ko. Para akong nagiinit at naha-high blood ako. Kasi wala naman talaga akong pakialam kung wala pang bakla na nakakakuha sa kanya. Kung first time pa rin po niya. Dahil hindi nga po ako silahay sa bakla eh. May sundalo ba na bakla? Di ba wala, Sir Will? Kaya sumagot ako. Anong pakialam ko sa'yo? Kung wala pang baklang nakakakuha sa'yo, sa tingin mo interesado ako na malaman pa yan? Sa dami ng problema ko sa misis ko. Sa tingin mo, Jacob, pag-aaksayan ko pa ng oras yung mga sinasabi mo. Sinama ko na nga dito ang misis ko. Dahil hindi tumitigil ang bibig niya sa bahay. Putak ng putak. Binubungangaan ako sa bahay kakasermon sa akin. Dahil punta raw ako ng punta dito sa beach na ito. At may babae raw ako dito na kinakalaguyo ko. Tapos ngayon, yan pang isasalubong mo sa akin, ha? Na wala pang bakla na nakakakuha sa'yo? Porke magkwapo ka, mistiso ka, matangkad ka, napaka-proud mo pa. Ipinaghahambog mo ba yan sa akin? Inaakala mo ba na kahit kaming mga tunay na lalaki ay magkakagusto sa'yo dahil gwapo ka? Ganun bang tingin mo sa akin ha? Ano? Sagot! Ganun tingin mo sa akin? Hindi naman po, Sir Brusco eh. Nagbabaka sakali lang naman po ako sa inyo na pagbibigyan ninyo ako kasi kailangan ko na po kasi talaga ng pera eh. Tsaka alam po nyo, Sir, sulit na sulit po kayo sa pera na ibabayad ninyo sa akin kasi medyo malaki naman po ito eh. Hindi kayo magsisisi sa akin. At kayo nga po talagang pinakaunang pagbibigyan ko nito eh. Pinakaunang ano? Walang hiya ka, Jacob. Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa tenga mo na hindi ako pumapatol. Straight ako, straight, alam mo ba? At wala akong pakialam kung may malaki man yan. Desperado ka na ba talaga ha? Opo, desperado na ako na magkapera eh.
At wala pa akong ibang nakikita kundi kayo eh. Mapera kayo at napakabait po ninyo eh. Itiwan mo nga ako. Kanina ka pa akbay ng akbay sa akin ah. Aalis na ako dito. Imbis magpapalipas kami ng gabi dito ni misis ko sa hotel, nawalan akong ng gana dahil sa'yo, alam mo ba? Sorry po sir, di ko sinasadya. Di ko sinasadya kung nawalan po kayo ng gana sir sa misis nyo. Tsaka baka nawalan kayo ng gana dahil po sawa na rin po ata kayo sa kanya eh. Dahil sa ugali niya. Baka hindi po ako ang dahilan kung bakit nawalan kayo ng gana. Kasi nung unang makikita ko kayo dito sa beach na to, napakatamis po ng mga ngiti ninyo sa akin eh. Ito yung gabi na nakita ko kayong talagang lalong sumaya kayo. Kahit nung hinila ko kayo kanina dyan, parang nakita ko nakangiti kayo eh. At yung unang gabing pinakaunang pagtambay po nyo dito sa beach resort na ito, ako yung unang binata na pumunta sa cottage ninyo. Nakangiti po kayo noon sa akin. Dinalan ko kayo noon ng pulutan at alak. Napakalaki talaga ng ngiti ninyo sa akin noon. Dahil nakita ninyo na may dala akong sisig noon. At sabi pa ninyo, maraming salamat boy. Ang gwapo mo ha. O di ba sinabi mo po yan? Ang sabi nyo, ang gwapo mo boy ha. Di ba po, sinabi po ninyo yun sa akin? Tas ngumiti kayo sa akin. Na pagkatamis-tamis ng ngiti na yun na di ko makakalimutan. At binigyan po ninyo ako ng pera. At ang sabi mo sa akin, tip mo po yun sa akin eh. Di ba po Sir Bruce? Sir Bruce ko. At palagi po ninyo akong pinupuri na gwapo ako. At gabi-gabi po yun. 3 gabi po yun na sunod-sunod. Na palagi pong akong nag-aasikaso sa inyo dito sa cottage ng beach na to. Tuwing may ipapabili po kayo sa akin na inumin at mga pulutan, tuwang-tuwa po kayo sa akin, di ba? At ngayon, na kailangan ko na kayo. Kailangan ko na bayaran ninyo ako dahil handa na po akong ibigay ang sarili ko sa inyo kasi karapat dapat po kayo na pagbigyan ko nito. Kaso, sasabihin ninyo na ayaw mo. Malamang! Ayaw ko talaga. Kasi hindi ako bakla o silahis. Gets mo ba? Kahapon pa tayo niya na ang hirap mo paintindihin. Hindi nga ako bakla. Hindi ako bakla. Kuha mo. Itatak mo yun sa tenga mo. Opo. Hindi. Gets ko kayo Sir Bruce. Na hindi kayo bakla pero bakit palagi kayong nakangiti sa akin nun? Kada pagpunta ko sa inyo sa cottage ng beach na to, lagi kayong abot langit ang ngiti ninyo sa akin eh. Nung sumasayaw nga ako kasama kong mga tropa kong lifeguard dito, yung iba pang mga binata dito, bakit palagi kayong nakatingin sa akin habang sumasayaw ako? At ngiti kayo ng ngiti sa akin. At ang iyong mga mata mo, kinikilig kayo eh. Diba? Aliw na aliw kayo sa akin. Napupugihan kayo sa akin. Kilig na kilig ang mata ninyo. Kakatingin sa akin. At nung medyo nalasing na kayo nung gabi na yon, sa ikalawang gabi na yon, nakita ko kayo. Napakatindi ng mga tinginan mo sa akin Sir Bruce ko. Yung mga tingin mo para akong binabalatan ng damit. Tapos bigla ninyong ininom yung inumin sa baso na hawak nyo. At hindi nyo talaga inaalis ang mga tingin nyo sa akin. Tinitignan nyo yung abs ko, mukha ko, ang buong katawan ko, di ba? Habang umiinom kayo dun sa cottage. Kaya ramdam ko talaga na type mo ako eh. Kaya nga po ngayon, nakikiusap ako sa inyo na kung gusto ninyo ay handa na ako. Sa inyo na lang ako. Ibibigay ko na itong buong ako. Malaki rin naman ito, Sir Bruce ko. Nakikiusap na nga po ako sa inyo. Kung gusto talaga ninyo ay handa na ako sa ngayon eh.
Sa inyo ko lang po talagang ibibigay ito. Buong-buong ako. Dito ko na po siya itinulak, Sir Will, at natumba po siya sa may simento na likod ng hotel na yon. Nagmadali ako na hinila ko po ang asawa ko palabas po doon sa hotel na yon, kung saan rin po siya nandoon sa likod nun. Dahil hindi ko na po talaga matanggap ang mga sinasabi po ng binata na yun na si Jacob. Palagi po niyang sinasabi na gwapo raw po siya, matangkad daw po siya, type ko daw po siya, at malaki raw po. Maganda raw ang katawan niya. Di raw ako magsisisi. Sulit daw po kuno ang ibabayad ko sa kanya, at higit raw po sa lahat, ako raw po ang pinakaunang lalaki na pagbibigyan niya. Basta raw po, bayaran ko na lang daw po siya. Walang hiya talaga. Isang retirong sundalo na straight at lalaking lalaki, magbabayad sa binata na kagaya niya. Mabuti kung babae siya. At idadahilan pa niya na palagi ko raw siyang tinitignan sa mga unang gabi na pumunta ako dito, na nag-a-assist siya sa akin. Oo, inaamin ko, napapatingin ako sa kanya at ngumingiti ako, lalo na nung sumasayaw siya kasama ang mga tropa niya doon sa gitna ng sayawan sa beach na yon. Pero walang ibig sabihin po yun. Oo, inaamin ko, napapangiti ako sa kanya na parang kinikilig ang aking mga mata. Pero aliw na aliw lang po ako sa kanila noon eh. Oo, siya palagi yung napupuntahan ng mata ko, tinitignan ko siya. Pero walang ibig sabihin yun. Hanggang sa isinakay ko na po ulit ang asawa ko sa kotse at pinakaripas ko ng takbo ang kotse nung gabi na yon, dahil hindi talaga tumitigil ang binata na lifeguard na yon. Ang tindi mo, boy. At pagdating ko po sa bahay, napuna agad ni misis ko ang pagkabalisa ko. Tulala po kasi ako sa may bintana. Han, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka tulala dyan sa may bintana, ha? At bakit mo ako binalik dito sa bahay, ha? Naghihintay na ako sa'yo dun sa kwarto kanina sa hotel ng beach na yan. Tapos ibabalik mo ako dito? Nagpaalam ka lang sa akin kanina na may bibilin ka sa labas na inumin. Tapos bigla mo na akong hinila pa papunta sa kotse at umuwi agad tayo dito. Anong nangyayari sa'yo? Uwi ka ni Mrs. noon. Kahit ako, Sir Will, hindi ko po talaga alam kung bakit ako nagkakaganon. Bakit ako umiiwas sa binata na yon? Bakit sobrang tindi ng pag-iwas ko sa kanya? Nadamay pang misis ko. Kaya sumulat po ako sa inyo, Sir Will. Baka sakaling may makatulong sa akin dyan sa mga mahilig po mag-comment. Bakit po ako nagkakaganito? Mula po nung gabi na yon, hindi na ako mapalagay sa sarili ko. Kilala ko po talagang sarili ko eh. Lalaki ako. Straight po ako. Pero bakit may mga binata na mga ganun? Sino ba siya? Bakit niya ginulo ang utak ko? At sa hindi ko na malayan ng mga sandali, bigla na lamang humakbang ang paa ko pabalik sa kotse. At iniuwi kong misis ko. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, nakita ko ulit ang sarili ko na humakbang na ako pabalik sa kotse. Dala ang wallet ko na may laman na 5,000 pesos. Sumakay po ulit ako ng kotse at iniwan ko ang misis ko sa bahay. Bumalik po ako sa resort. Pinaharurot ko pabalik sa resort ang kotse ko. Nagsinungaling pa ako sa asawa ko na naiwan ko ang wallet ko sa resort, kaya aalis muna ako. 12:00 na ng gabi noon. Nakabalik ako sa resort na yon. Pagdating ko sa bungad ng resort, sa may gate pa lang po nakita ko na naman siya doon, si Jacob. Andoon po siya nakaupo sa may gilid ng gate sa may bato. Ipinarada ko po ang kotse sa harap ng gate at ibinaba ko ang bintana ng kotse. Pinagmasdan ko ang binata na ito bago ko po siya kinausap. Andoon po siya nakaupo sa may gilid ng gate at tulala rin po sa buhay niya. Tadhanang ginipit ang buhay niya. At sa aking pagmamasid sa kanya, napansin ko ang mga balbon niya sa braso niya. Balbon sa may binti at legs niya. Mabalbon pala siya. Balbon ng isang hindi matanda.
kundi balbo ng isang binata na manipis. At ang buhok po niya ay napakakapal pala. Tinanggal niya ang sombrero niya. At may bigote na pala siya, na halatang bigote ng isang binata pa lang, dahil manipis lang po ang bigote niya. Tulala po siya sa tsinelas niya. Ang paa niyang nakatsinelas. Napakalaki ng paa niya. 44 ata yun. At ang tsinelas niya halos pudpud na. Ang mga palad niya ay talagang malalapad din. Halatang halata ang kahirapan niya. Kitang kita sa kanya. Tinawag ko siya. Sabi ko sa kanya, "Hoy, ano? Sino inaantay mo dyan, ha?" Ngunit bigla po siyang tumingala sa akin sa kotse. At hindi ako sumagot. Tulala lang siya talaga sa akin. Diretsong nakatingin sa mga mata ko. 3 segundo lang ang dumaan. Bigla po siyang tumayo at tumingin sa ibang direksyon. At naglakad po siya papunta doon. Hindi ako pinansin o kinausap man lang Sir Will. Ano ang nangyayari sa kanya? Pinatakbo ko ng dahan-dahan ng kotse. Sinundan ko siya kung saan man siya pupunta. Naiilawan siya ng sinag ng kotse habang naglalakad siya. At noong hindi siya tumitigil at malayo na nga kami sa may resort, bumaba na po ako ng kotse. Pakababa ko, dali-dali akong tumakbo papalapit sa kanya. Kaagad kong nilagay ang palad ko sa balikat niya upang akbayan siya at nagsalita po ako. "Ano bang problema mo, ha? Kanina ka pa naglalakad, ha? Bakit di mo ako kinakausap, ha? Hoy, binalikan na nga kita dito. Ano bang problema mo? Bumalik ako dito dahil sa'yo, tapos iiwasan mo ako? Ano? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Saan ka pa pupunta, ha? Kanina ka pa. Ano? Jacob!" Dito na po siya tumigil sa paglalakad. Bigla niyang tinanggal niya bigla gamit ang kaliwang kamay niya. Tinanggal niya ang kamay ko na nakaakbay noon sa balikat niya. Sabay suntok po ng kanang kamay niya sa mukha ko. Tinamaan ang panga ko. Nasaktan ako. "Ano ba? Aray ko! Ba't mo ako sinuntok ka? Inaano ka ba? Kanina lang okay tayo, ha? Ba't ka ba nanununtok ka?" Subalit tinignan niya lang ako sa mga mata ko. Ang liwanag ng buwan nung gabi na yon. 12:30 na. Pero wala siyang plano na bumalik sa resort bagkus nakatingin lang po siya sa mga mata ko. Tinanong ko siya dahil naalala ko, baka may bakla nang nakauna sa kanya noon. Naisip ko na baka binigay niya na sa iba ang palagi niyang sinasabi sa akin na ibibigay niya, na medyo malaki raw. Naisip ko na baka dahil sa gipit na siya ay nagpagamit na po siya sa mga bakla po doon. "Ano, Jacob? Kausapin mo nga ako. Nagpagamit ka na ba? Ibinigay mo na ba sa iba? May nakauna na ba sa'yo? Ano? Sagutin mo ako. Isinuko mo na ba yan sa mga bakla?" Subalit bigla po siyang tumalikod at muling naglakad papalayo sa akin. Nawaring walang pakialam sa tinatanong ko. Dito na po ako naawa sa kanya. Sa loob-loob ko, ganito pala ang mga nangyayari sa mga binatang mahihirap. Ang tindi po pala ng pinagdadaanan ng mga binatang mahihirap sa malalayong lugar. Isinusuko na lang pala talaga nila ang sarili nila para sa pera. Pero hindi po yun pala ang nangyari. Mali ang akala ko. Mali pala ako. Bigla po siyang nagsalita, Sir Will, habang naglalakad siya. At ganito po ang mga sinabi niya. "Ano akala mo sa akin, mumurahin? Madaling makuha? Kalad ka rin na lalaki? Yan ba tingin mo sa akin, ha?" Mga sinalita niya habang naglalakad siyang nakatalikod sa akin. "Hindi mo ba alam? Na sa'yo ko lang inialok ang sarili ko para sa pera. Sa'yo lang ako nagpakababa. Walang iba kundi sa'yo lang. Dahil may tiwala ako sa'yo.
Sa inyo lang ako nagdesisyon na ibigay ang sarili ko at hindi kahit kailan sa mga bakla. Ikaw lang ang pinili ko. Alam mo ba yon? Pero sa 2 gabi na inialok ko ang sarili ko sa inyo, sa'yo, napahiya ako. Puro kayo tanggi. Tanggi kayo ng tanggi sa akin, na para bang wala akong kwentang tao, na para bang pinagdidirian niyo ako. Tinanggihan niyo ako ng tinanggihan. Hanggang sa lumiit ng lumiit ang tingin ko sa sarili ko. Alam niyo po ba yon? Ang baba na ng tingin ko sa sarili ko dahil tinanggihan niyo ako. At ngayon na pagod na ako kakaalok ng sarili ko sa inyo. Andito kayo, hahabulin ninyo ako. Para saan pa? Di ba ayaw niyo nga po, di ba? Alam niyo sir, hindi ako namimilit ng tao na ayaw sa akin. May pangiti-ngiti pa kayong nalalaman ng mga gabi na yon. Pero duwag pala kayo. Warali naman pala kayong binatbat, duwag ka. Duwag ka! Hindi mo kayang panindigan ang nararamdaman nyo sa akin. Sigurado akong type nyo ako, pero tinanggihan nyo ako. Sinungaling ang matatamis ninyong ngiti sa akin nung gabi na yon. Dahil isa kang duwag. Wala ka man lang pakialam sa akin. Wala ka man lang malasakit sa mga binatang kagaya ko na mahirap. Puro katanggi. Kaya wag na kayong sumunod sa akin dahil wawakasan ko na lang ang buhay ko. Total hirap na hirap din naman ako eh. Maghihintay na lang ako na may dumaan dito ng malalaking truck. At ano? Magpapakamatay ka dito? Nasisiraan ka na ba, Jacob? Pag ginawa mo yan, paano na si kuya mo? Paano na si mama mo? May sakit si kuya mo, di ba? Si mama mo mahina na, gutom na. Pag iniwan mo sila, lalo silang maghihirap. Tanga ka ba? At ganito lang po ang sagot niya. Wala eh. Liit na ako sa sarili ko. Wala naman nagkakagusto sa akin dito. Binibigay ko na nga sarili ko sa'yo, ayaw mo. Ang baba ng tingin ko na sa sarili ko. Tinatanggihan ako. Kaya wala nang sa-isipan na mabuhay. Hindi rin naman ako nakapag-aral. Walang trabaho na naghihintay sa akin. Wala akong silbi. Isa akong taong binhata na walang silbi. At wala na akong pakialam dito sa mundo. Isa lang pala akong basura na paulit-ulit na tinatanggihan na kagaya ninyong mga mayayaman. Itinatapon nyo kaming mga mahihirap porket wala kayong pakinabang. Sino ba gumawa sa'yo niyan? Sino bang paulit-ulit na tumatanggi sa'yo at paulit-ulit na itinapon ka? Sino pa ba? Di ikaw, bulag ka ba? Ikaw lang ang pinakaunang inaloko ng sarili ko, pero ayaw mo. Ginawa mo sa akin yan ng 2 araw. Tinanggihan mo ako ng paulit-ulit. Sinabi ko na sa'yo na tanging ikaw lang ang pinagkatiwalaan ko at sa'yo ko lang inalok ang sarili ko. Pero tinanggihan mo ako. Yun lang naman ang paraan ko para magkapera eh. Pero di mo ako tinulungan. Pero sinagot ko po siya ng maayos, Sir Will, upang kumalma siya. Malamang, tatanggi ako kasi lalaki ako. Kaya nga po sir, lalaki ka sir. Kaya mas mabuti pang mawala na lang ako dito sa mundo. Total wala na naman akong silbi. Paalam na sa inyo. Mga lalaki kayo. At biglang may paparating at dadaan na malaking truck noon, Sir Will, sa highway. Hindi po talaga siya umaalis sa gitna ng highway. Mabilis ko po siyang niyakap at dinala ko siya sa may gilid. Sa may gilid ng daan. Kahit ang tangkal po niya, nagawa ko yun. Nagawa kong dalhin siya sa tabi ng daan dahil baliw na po siya talaga. Muntik na po siyang masagasaan ng truck. Gamunti ka na talaga. At noong wala na po yung truck, tulala po kaming pareho sa isa't isa. Diretso ang tingin ng mga mata niya sa mata ko. Ganon din po ako. At ang lakas po ng kalabog ng puso ko. At ganon na rin po siya pakiramdam ko. Bakit sobrang lakas ng tibok ng puso ko, Sir Will, sa tao po na ito? Bakit kami kinakabahan sa isa't isa ng mga oras na yon? At dahil hindi ko na po kinaya ang mga tingin niya, kaagad akong tumalikod, sumuko ako at naglakad ako patungo sa kabilang parte ng daan. At sinuntok ko po yung saging
puno ng saging at nagsalita ako. Anak ng tinapa naman oh. Bakit mo ako ginaganitong binata ka? May asawa ko, may mga anak ako. Bakit mo nililito ang puso ko? Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Litong-lito na ako sa sarili ko. Mula nung unang gabi na binilhan mo ako ng inumin, para akong nakakita ng magandang dilag sa beach na yon. Para kang isang babaeng napakaganda. Bakit labis akong nagagandahan sa'yo? Bakit pa sobrang ganda mo sa paningin ko kahit lalaki kang binata ka? Sagutin mo nga ako. Sabay tingin ko sa mata niya noon at diretso siyang tumingin sa akin. Sagutin mo ako. Ano bang ginawa mo sa akin ha? Ba't mula nung nagkaganito na ako sa'yo? Napapangiti ako pag nakikita kita at napapatingin talaga ako sa'yo kapag padating ka na. Nilagyan mo ba ng gayuma yung binili mo sa akin na inumin upang magkaganito ako? Tapos ngayon bigla na lang akong bumalik dito. Iniwan ko si Mrs. sa bahay para sa'yo. Nawalan ako ng pakialam sa Mrs. ko sa bahay para lang puntahan ka dito. Anong klaseng binata ka ba? Ngunit andoon lang po siya sa kabilang parte ng highway. Nakatingin rin siya sa akin na parabang napakawalang alam niya. Na parabang walang muang sa mundo na ito. Na hindi alam ang nangyayari sa akin. Kung bakit litong-lito na ako sa pagkatao ko. Ano? Hindi mo ba sasagutin ang mga tanong ko sa isipan ko? At tumingala na nga po ako sa napakaliwanag na buwan dahil hindi ako makahanap ng kasagutan, Sir Will. Hindi niya po pinapansin ang mga sinabi ko kundi tulala lang po siya sa akin. Na parang guilty siya na may ginawa siya sa akin upang mabaliw ako sa kanya. At sa di ko namamalayan ng mga sandali, ang paa ko po ay dahan-dahang humakbang patungo sa kanya. At noong ando na po ako sa harapan niya, na halos sobrang lapit ko na talaga sa kanya. Napatingala po ako sa mata niya. Ang tangkad po talaga niya. Yumuko naman po siya ng kaunti sa akin at tinignan niya rin po ako sa mata. Tinanong ko ulit siya. Bakit ko nararamdaman ito sa'yo? Bakit ba concern ako sa'yo at labis akong nag-aalala sa'yo? Labis akong naaawa sa'yo. Bakit may pakialam ako sa'yo na hindi naman kita kaano-ano? Alam mo ba na nagdala ako ngayon ng pera sa wallet ko para sa'yo? 5,000 ito para lang sa'yo. Bakit ba gusto kitang bigyan ng pera? Pambili ng gamot ni kuya mo at pambili ng pagkain ni mama mo. Ano bang ginawa mo sa akin ha? Titignan mo na lang ba ako na parang hindi mo alam ang lahat? Nakayuko ka na lang ba dyan? At papanuurin ako? Titignan mo na lang ba ako sa mata ko? Sir Will, litong-lito na po ako sa sarili ko noon. Lalo na sa nararamdaman ko sa kanya. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nagkaroon ng matinding concern at pag-aalala sa isang taong hindi ko naman kilala, sa lalaking katulad niya. Dati noong sundalo pa ako, wala akong pakialam sa mga lalaki. Mamatay man kung mamatay sila sa labanan sa gubat. Pero itong binata na ito, pinalambot niya po ang puso ko. At awang-awa po ako sa kanya na parang gusto ko lang tanggapin ang inaalok po niya sa akin. Ang sarili niya. Kahit hindi ko alam ang mga pwedeng mangyari kapag tinanggap ko ang alok niya na sarili niya. Kapag isinama niya po ako doon sa banyo ng resort na yon. Hindi ko alam kung anong ginagawa ng mga lalaki sa banyo na yon kasama ang mga bakla. Medyo wala akong idea eh. Ang alam ko lang po ay sa misis ko. Kapag nasa banyo kami ng misis ko. Pero bakit parang bibigay na rin talaga ako sa binata na to? Mali na po itong nararamdaman ko, Sir Will. Dahil lalaki po talaga ako eh. Marami akong anak. Nagsalita ako. Ano? Titingin ka na lang ba sa akin? Wala ka bang gagawin? Bakit ba ang gwapo mo sa paningin ko ha? Bakit yung mga mata mo ay sobrang ganda sa paningin ko? Ang mga labi mo ay parang gustong gusto kong... Ewan. Parang gusto kong halikan. Ano bang nangyayari sa akin? At dito na nga po, Sir Will. Bigla na lamang pong yumuko si Jacob papunta sa akin. Pumunta ang mukha niya sa mukha ko at hinalikan po niya
ang mga labi ko, ang lips ko. Napapikit po ako bigla na para akong nanghina. Nanghina ako sa mga halik niya. Nanghina po ang tuhod ko na halos para akong mapapaupo po noon sa kalsada. First time po na may nag-kiss sa akin na isang binata na lalaki. Natalo po niya ang kiss ng misis ko, ang halik ng misis ko. Natalo po niya. Subalit nung mapapaupo na ako sa semento na kalsada, agad niya akong sinalo. Nanghina talaga kasi ako sa sobrang tindi ng kiss niya. At upang hindi ako mahulog mula sa kanya, inagapan niya po ako. Sinalo po ako ng mga braso at bisig niya. Niyakap niya po ako pabalik sa kanya. Yun pala po ang kasagutan sa napakadami kong tanong na nagpapalito sa sarili ko. Isa lang palang sinserong halik mula sa binata. Halik na walang pagpapaimbabaw, walang panluloko, walang halong biro. Halik na mula sa puso, mula sa binatang walang alam sa buhay. Sa kanya po ako tumiklop, Sir Will. Hindi na ako nakakibo at makalipas ang ilang segundo, agad ko po siyang itinulak dahil may padaan na po na truck noon. Baka po makita kami. Pinunasan ko ng kamay ko ang mga lips ko at tumalikod po ako sa kanya. Kaagad kong binunot ang wallet ko sa bulsa ng pantalon ko at kinuha ko ang 5,000 sa wallet ko at agad ko itong iniabot sa kanya. Ngunit ayaw po niyang kunin. Iba na po ang gusto niya. Nagsalita pa siya. Hindi ko kailangan yan. Ibalik mo yan sa wallet mo. Paano si kuya at mama mo? Ayos lang. Masaya ako na nakilala ka. Masaya ako na ikaw ang pinakauna na nabigyan ko ng kiss. Masaya ako sa halik na yon kanina. Ikaw ang pinakaunang tao na hinalikan ko sa buong buhay ko. Masaya ako na sa'yo ko yun nabigay. Dito na po ako natulala, Sir Will. Ganun pala siya kaseryoso sa buhay niya. Napakasinsiro niya. Tunay na ang bawat salitang binibitawan niya ay totoong talaga. Talaga? Ako ang pinakaunang nahalikan mo? Oo. Ikaw talaga Kung ganun, sumakay ka dito sa kotse ko. Ihatid kita pa uwi sa inyo. Kailangan kong malaman kung saan ang bahay mo dahil tutulungan kita sa pamilya mo. Tutulungan ko ang pamilya mo. At mabuti at sumakay siya sa kotse ko, Sir Will. Pagdating namin sa bahay niya, pagbaba ko sa kotse, bigla siyang yumakap sa akin at nagsasabi ng mga ganito. Nakatalikod ako sa kotse ko. Niyakap niya ako. Ganitong mga sinabi niya. Please sir, dito ka na magpalipas ng gabi sa bahay ko. May kwarto rin ako. Gusto ko makatabi ka sa pagtulog, sir. Sir Brusco, kahit ngayong gabi lang. Hindi pwede Hahanapin ako ng misis ko. Dito na po siya biglang nagdabog. Binitiwan niya ako at sinipa niya yung gate ng kahoy. Gate na kahoy ng bahay nila. Natakot ako. May tupak pala siya. Nataranta ako. Una. Dito na ako matutulog. Pagbibigyan kita. Bahala na bukas kung anong gawin sa akin ng misis ko. Siguradong gulo ito. Lagot ako sa asawa ko. Malaking gulo itong gagawin ko. At sumama na po ako sa kanya. Papasok doon sa bahay niya. Nadaanan ko po si kuya niya at si mama niya na tulog na. 2:00 na po noon ng madaling araw. Humiga ako agad. Pagpasok ko po sa kwarto niya, humiga po ako agad dahil inantok na ako. Ngunit kaagad naman po siyang humiga rin sa may tabi ko at yumakap po siya sa akin. At yung ilong po niya na napakatangos ay tumama sa ilong ko pagyakap niya. Nasa may gilid ko siya, walang hiya. At nararamdaman ko po talaga yung sinasabi niyang, ewan ko ba Sir Wayne, naramdaman ko yun sa may gilid ko. Totoo talaga na may pagmamahal siya sa akin, walang hiya. Ano bang ginagawa ko dito sa bahay nila? Bakit ako sunod-sunuran sa binata na ito?
At dito na po Sir Will naganap ang lahat. Wala na. Niyakap ko na lang po siya ng mahigpit noon. Kahit natatakot ako. Natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Dahil nararamdaman ko talaga eh. At dala ng tukso talaga. Binigay ko na rin po sa kanya talaga ang sarili ko. At totoo nga po talagang sinasabi niya. Ewan ko ba Sir Will? Totoo pala talagang sinasabi niya. Dambuhala talaga. At kinaumagahan po nung pagising ko, wala na po siya sa tabi ko. Andoon na pala siya sa may kusina. Nagtitimpla siya ng kape noon at nakasando siya. Ang macho po niya kahit payat siya. Hindi po talaga ata siya bakla. Lalaking lalaki siya. Naguhuluhan ako. Anong klaseng binata talaga ito? Bakit sa akin niya binigay ang sarili niya kagabi? Gwapo naman siya. Bakit di siya maghanap ng babae? At bigla niya po akong binigyan ng kape Sir Will. Sabay humalik po siya sa may pisngi ko. Napailag po ako. Nagulat ako eh. Hindi talaga ako sanay na hinahalikan ng isang binata. Hindi ko mainom ang kape dahil iniisip ko na noon na ang gulo na naghihintay sa bahay ko sa misis ko. Talagang gulo ito. Talagang pag-uwi ko dahil magkakagulo kami ng misis ko sa bahay. Sa buong magdamag na pagtulog ko dito sa bahay ni Jacob. At tinitignan ko ang mga mata niya habang nagkakape kami. Napaka-inosente na waring nagsasabing, "Huwag akong maguluhan." Kakaisip ko sa misis ko dahil ewan ko ba, gulong-gulo talaga ako noon sa pagkatao ko. Litong-lito na ako. Bakit parang gustong-gusto ko siya? Ngunit nagsalita siya. Ang sabi niya, huwag na raw po akong maguluhan dahil wala raw siyang inaasahan na tutulong sa kanya kundi ako lang. Kaya raw binigay niya ang sarili niya kagabi. Sir, huwag na po kayong maguluhan. Wala po akong inaasahan sa buhay ko kundi kayo lang eh. Kayo lang po talagang makakatulong sa akin para mapakain kong pamilya ko at makabili ako ng gamot ni kuya ko. Kaya wag na po kayong maguluhan sa nangyari sa atin kagabi. Oo na. Ito na nga dinoble ko na 10,000 na to 10,000 to At iniabot ko po sa kanya ang 10,000. Mula sa puso ko, ibinigay ko yun sa kanya. Palagi kitang dadalawin at titignan ko ang pamilya mo dito Iingatan kita at aalagaan kita sa abot ng makakaya ko. Hanggat nabubuhay ako, susuportahan kita. Napasaya mo naman ako kagabi. Kahit first time ko rin yun. Salamat Halika dito, payakap ako. Yakapin mo ako. At yumakap po siya sa akin Sir Will. At nagsalita siya. Maraming salamat din po sir. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalala sa kalagayan ng aking pamilya. Kay mama at kuya. Dahil andyan na po kayo para sa akin. Hindi na rin po ako mamamakla doon sa resort na yon. Hindi po ako susubok sa mga bakla doon. I love you. I love you too. Siguraduhin mo na walang makakaalam nito tungkol sa atin Dahil hanggang ngayon, litong-lito pa rin ako sa sarili ko kung ba't ko yun nagawa kagabi. Opo, wala pong makakaalam sir. At handa po akong ulit ibigay ang sarili ko sa inyo. Kung gusto niyo po gabi-gabi, kung kailangan niya ako. Dahil hindi ko po kaya mabuhay dito sa mundo kung wala kayo Basta wag niyo lang po akong iwanan. Handa po akong ibigay ang sarili ko sa inyo sa bawat gabi na gusto niyo ako. Oo na. Pero hindi pwedeng ibigay mo sa akin yan gabi-gabi. Dahil nakakapanibago. Hindi ako sanay sa mga ganito. Kapwa lalaki. At wag mo akong aawayin natatakot ako sa'yo. Porket mabait ako sa'yo, bigla ka na lang nagdadabog. May topa ka pala. Nakakatakot ka. Opo sir, pangako po. Magpapakabait po ako sa inyo sir. Sige na po, uwi na po kayo sir. Balikan niyo po ako dito At dito na po nagtatapos Sir Will ang sulat ko. Palagi po akong pumupunta at bumibisita sa bahay ni Jacob. Sa bahay kubo nila. Para tignan ng pamilya niya si kuya at mama niya. Hindi ko ba alam na babaliw na ata ako?
Sinusuportahan ko siya? Ano bang nangyayari sa akin? Lalaki ako. Pero bakit parang nakakalimutan ko na ang misis ko? Ano bang ginawa sa akin ni Jacob? Parang binago niya ako, Sir Will. Walang hiya.